Mukhang interesado pa rin itong San Miguel Beer na makuha ang serbisyo nitong si Troy Rosario. Of course, alam na natin na si Rosario ngayon ay nasa Blackwater Bossing at siya ay magiging unrestricted free agent. At ang initial na report na nakita natin ay ito NLEX Road Warriors ay gustong umpisahan ang diskusyon para makuha ang nabanggit na player. Pero ang balita din ay yung kampo ng SMC, partikular na itong San Miguel, ay gusto ring makuha ang serbisyo ng dating stretch 4 ng TNT Tropang Giga. May mga conflicting reports na lumalabas ngayon. Ayon sa ibang insiders, ayaw na raw ni Rosario dito sa TNT. Pero ang sabi naman ng iba, ito raw si Rosario ay babalik sa tropa. Hindi pa maliwanag yan dahil meron din nagsasabi na ito ay baka mapunta sa NLEX Road Warriors. Pero ang importante dito si Rosario kasi ang report ay magiging unrestricted free agent. So siya ang pipili kung saan siya mapupunta. Dahil dito ang SMB raw ay gustong mag-offer ng malaki dito kay Rosario para siya ay lumipat sa kanilang kampo. Nakita siguro ng SMB yung importansya ng isang player, isang matangkad na player na mayroong outside scoring. Nakita natin kung gaano ka-effective si Don Trollano kontra dito sa Barangay Ginebra dahil sa kanyang 3-point shot. So sa ngayon kung sakasakali na magkaroon sila ng isa pang player na mas matangkad pa kay Trollano na may 3 points, malaki may itulong yan para lumuwag sa loob dito kay Junmar Fajardo. Parang ito na naiisip ng management sa pagkuha nila dito kay Benny Boatwright dahil to ay isang power forward na pwede ring stretch 4 na may 3-point shooting. So mukhang iyan ngayon ang tinitignan nila pagdating ng All Filipino kung makukuha nila itong si Troy Rosario. So abangan natin kung saan siya mapupunta. Mukhang good news ito para sa Barangay Ginebra. Dahil ang latest na lumabas na report ngayon, baka daw itong FIBA ay nakapag-desisyon na dito kay Justin Brownlee. At ang latest report ayon sa mga social media accounts na lumalabas ngayon ay baka sa January ay makapaglaro na itong si Brownlee. Ibig sabihin yan, baka in 2 weeks makapaglaro na itong si Justin Brownlee dito sa Barangay Ginebra. So yan ngayon ang mukhang magandang balita dahil alam nga natin ang Ginebra, 2 sunod na yung kanilang talo ngayon. At talagang nakita natin na iniinda nila yung pagkawala nitong si Justin Brownlee, pati na itong si Scottie Thompson at si Nards Pinto. And of course, alam natin si Jeremiah Gray injured din. So medyo maraming problema yung kupunan ni Coach Tim Cone pagdating sa kawalan ng tao. Pero sa ngayon, sabihin man nila na maganda chemistry nitong si Tony Bishop sa mga locals, iba pa rin syempre kapag si Justin Brownlee ang naglalaro. So kung totoo nga na January ay makababalik na si Brownlee, very good news yan para dito sa Barangay Ginebra. Pero ngayon ang tanong ay kung ano kaya ang gagawin nila dito kay Tony Bishop. Kasi kung mag-iintay pa sila ng January bago makabalik si Brownlee, ano na kaya ang record ng Barangay Ginebra noon? Pwede silang kumuha ng temporary na papalit dito kay Bishop, pero meron kayang import na papayag na 2 weeks lang maglalaro dito. Siyempre, ang gusto ng import ay mas matagal maglaro para mas malaki ang bayad. Pero importante sa Ginebra, itong si Justin Brownlee ay makabalik na kaagad-agad at hindi naman nakagugulat kung ito si Brownlee ay makabalik na at makapaglaro na sa Ginebra dahil yun namang circumstances nung kanyang pagpositibo ay nakita naman natin na merong mitigating na circumstance. Kaya iyan ang dahilan kung ba't siya makalalaro na. Natatandaan ba ninyo yung mga lumabas na balita noon na itong NLEX coach na si Frankie Lim ay baka matanggal na? Mukhang lalong nagkaroon ng tinatawag na pundasyon o foundation yung balita na yan dahil itong si Jong Wichiko ay isasama na dito bilang assistant coach ng NLEX Road Warriors. At alam naman natin na itong si Jong Wichiko ay isang champion coach yan. Of course, natatandaan ninyo nung panahon niya nasa SMB yan, ang dami niyang naibigay na kampyonato dito sa San Miguel. At siya ang naging head coach nung nandyan si Danny Sigel, si Danny Ildefonso at si Olsen Raselan nung nag-dominate ang SMB nung late 90s at early 2000s. Si Jong Wichiko ang coach noon. At alam din natin of course na isa yan sa pinakamagaling na tactician dito sa PBA. Kaya sabi nga nung iba mukhang nalalapit na o bilang na ang araw
nitong si Frankie Lim bilang coach ng NLEX Road Warriors. Lalo na ngayon at parang nagkamali sila nung pinalitan itong si Thomas Robinson dahil bigla silang nag-struggle. Siyempre ngayon aabangan natin kung ano ang magiging aksyon dito sa NLEX Road Warriors at kung mapapalitan nga itong si Coach Lim. Ang maliwanag dito, itong pagbabalik ni Jong Woo-Chico na isang senyales na itong NLEX Road Warriors mukhang seryoso na sa pagpapalakas ng kanilang kuponan. Sabi nga nung iba, parang ginagawa daw itong farm team nitong TNT. Pero ito sa pagpunta ni Jong Woo-Chico, baka isa na yung senyales na siya na ang NLEX ngayon ay magiging isa na rin sa malalakas na kuponan nitong MVP group. So abangan na lang natin. Ang importante dito kung ikaw si Frankie Lim ay pagbutihin lalo yung pagko-coach dahil alam natin anytime pwede siyang mapalitan dahil nandiyan na nga itong si Jong Woo-Chico sa coaching staff ng Road Warriors. Sa ngayon marami ang nagtatanong kung ito bang Converge Fiber Excels ay makakagawa pa ng paraan para makahabol dito sa Commissioner's Cup. Sa tingin ko malabo na silang makaabot kahit man lang dito sa twice to beat. Of course, yung twice to beat advantage hindi na imposible na makuha ng Converge. Pero maski yung twice to beat disadvantage, baka mahirapan na sila. As it is, sa tingin ko itong Converge at Blackwater, malamang pati itong Terra Firma dahil malamang talo din yan sa Magnolia, ay sila yung tatlo na may eliminate kaagad. Ang tanong na lamang ay kung sino yung isa pa na matatanggal dyan. Sa ngayon kasi, medyo nakita natin iba yung standings, nangunguna. Of course, Magnolia, medyo marami na umasa dyan. Pero yung Phoenix, hindi akalain ng marami, pati yung Meralco. So sa ngayon, itong Converge, ang asahan ng marami kasi dati, itong Converge, ay mapupunta at least middle of the pack yan, kasama nitong Rain or Shine. Pero, ang sama nga naglaro nila, kaya marami nagtatanong kung ito bang Converge ay makaka-recover pa. Sabi nga nung iba, ayaw naman ng Converge makarecover dahil gusto nga nila ay bumaba yung record nila para sa darating na draft ay mas malaki yung tsansa na makuha nila itong si Justin Baltasar. Sa ngayon, masasabi natin na iyan ay speculation pa lamang dahil hindi pa natin talaga tiyak kung ano ba talaga ang magagawa dito ng Converge. At sa tingin ko naman ang management ng Converge, kahit gustuhin nilang kunin ito si Baltasar, hindi naman nila siguro isasakripisyo yung ganitong klaseng performance. Sa tingin ko, ang naging problema dito yung mga trades na ginawa ng Converge talaga. Medyo nakapagtataka, pinakawalan sila Abu Tratter, David Morel, si Tyrus Hill, RK Ilagan, si Adin Bulanadi, si Robbie Herndon, si Jeron Teng, Maverick Hanmisi. Napakaraming binitawan itong Converge. At yung makinuha naman, hindi kasing husay. Nakikita natin yan sa resulta ng performance ng team. So mukhang sa coaching staff at sa team management ang problema. Shout out kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Junel Aragon at Celino Valles family, JJ Boom, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Junel Aragon at Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Edia Garcia, Romeo Conchada. Binabati din natin si John Mark Cantos, Donel Santiago, Jason Mendoza, Irene Yusalangsang, si Brian Andres, Joseph Pineda, Judy, Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Jordan at John Reedy Malantat, Sid Maria, Kagawad Katsakino Dukusin, si Rico Olarte at si Ronald Barbosidad at yung iba pa nating taga-subaybay.